Pagpapatupad ng 4-day work week, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga sangay ng pamahalaan sa ilalim ng executive branch. Fuel subsidy sa mga public utility vehicles posibleng maipamahagi na sa buwan ng Abril. Apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makalabas na ito ng detention facility muling hindi pinagbigyan ng International Criminal Court. Ilang hakbang na ang gagawin ng Marcos administration para matugunan ang magiging epekto ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo dahil sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kanya nang ipinag-utos ang pansamantalang pagpapatupad ng 4 na araw na pasok kada linggo sa ilang sangay ng executive branch. Para naman sa bahagi ng pamahalaan, simula sa Lunes, 9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week. Ilalabas natin sa lalong madaling panahon ang fuel subsidy at cash transfer para sa mga apektadong sektor. Makikipagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak na makarating agad ang tulong sa mga nangangailangan. Agad namang inilabas ng Malacanang ang Memorandum Circular No. 114 na naglalaman ng karagdagang detalye hinggil sa pagpapatupad ng direktiba. Saknaw ng kautusan ang lahat ng ahensya ng pambansang pamahalaan, government-owned or controlled corporations, mga lokal na pamahalaan, mga constitutional body, state universities and colleges at iba pang instrumentalidad ng pamahalaan. Inaasahan ang big-time fuel price increase sa susunod na linggo bunsod ng tensyon sa Middle East. Ayon sa Department of Energy, lumampas na sa $80 ang presyo ng kada bariles ng langis sa world market. Isa ito sa mga requirement upang maipatupad ng pamahalaan ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga public utility vehicles o PUVs at sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa sektor ng agrikultura. Nakausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa telepono sa United Arab Emirates, UAE President Zayed Al Nahyan kahapon. Sa kanilang pag-uusap, ipinahayag ni Pangulong Marcos Jr. ang suporta ng Pilipinas sa UAE sa gitna ng tumitinding tensyon sa Gulf region. Ipinarating din ni PBBM na nagtitiwala ang bansa sa kakayahan ng UAE na matiyak ang kaligtasan ng mga residente doon. Kabilang na ang nasa 1 milyong mga Pilipino. Sa sulat na ipinadala sa House of Representatives sa pamamagitan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto, sinertipikahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang isang urgent measure ang House Bill No. 8220 na naglalayong itakda ang petsa ng kauna-unahang regular na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa liham kay House Speaker Faustino D. III, binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangang maipasa agad ang nasabing panukalang batas. Ang panukalang ito ay mag-aamyenda sa Section 13, Article 16 ng Republic Act 11054 o mas kilala bilang Bangsamoro Organic Law. Hindi pinagbigyan ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makalabas na ito. Nais ng depensa na baliktarin ng korte ang una nitong desisyon na manatili sa ICC Detention Center ang dating Pangulo. Ayon sa ICC, bigo ang depensa na magpakita ng mga bagong sirkumstansya para udyukan ang korteng baguhin ito ang kanyang desisyon. Gumukulong na ang 10 calendar days at mayroon na lamang hanggang March 16 si VP Duterte para isumite ang tugon nito sa Kamara. Samantala, hinamon naman ni VP Duterte ang mga nag-aakusa sa kanyang tukuyin kung ano ang umano'y unexplained o hindi maipaliwanag na yaman sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALNs. Kaugnay ito ng aligasyon na isa sa umano'y impeachable offense ng pangalawang Pangulo ang pagkamal ng hindi maipaliwanag na yaman at pagpalya na ideklara ang lahat ng ari-arian sa kanyang SALN. Ayon sa complainants, ito ay matinding paglabag sa konstitusyon at pagsira sa tiwala ng publiko. Merong members ng House of Representatives na nagsabi ng unexplained wealth, na tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi mapaliwanag, diba? Papaliwanag kung paano yan pumasok dyan sa SALN mo.
Wala man eh, sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. So anong iniisip nila? Nakatunganga ako in 16 years na parang sorry sa term ha, nagbilangkad lang ko, naglingkod na may pay o gingana, hindi ako kumikita, hindi naghanap buhay, hindi nagtrabaho. Direktang itinuro ni Vice President Sara Duterte si dating House Speaker Martin Romualdez na pangunahing dahilan sa likod ng impeachment move laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, ito ay upang bigyang daan ang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 ng dating House Speaker. So merong isang taga Mindanao na nirecruit siya. Sabi sa kanya, uy, dito tayo, Martin Romualdez for President. Tapos, sabi nung kinausap, sabi niya, kasi yung kumausap sa kanya, isang congressman din na taga Mindanao. Sabi niya, paano si Sara? Kasi kung makita niyo sa mga sumusunod na budget, nandun yung AKAP, AIX, tupad na pinamimigay nila sa bagong Pilipinas caravan nila. Kasi iniisip siguro nila, yun yung paraan kung ito yung vehicle, kumbaga, sasakyan niya papunta sa presidency. Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang motion for reconsideration na inihain ni dating Congressman Zaldico noong Pebrero. Sa resolusyong inilabas ng Sandigan Bayan 6th Division nitong Huwebes, denied ang hiling ni Ko na bawiin ang deklarasyong pugante siya sa batas. Ayon sa korte, walang sapat na batayan ang motion for reconsideration. Idagdag pa na late na itong inihain sa hukuman. Ayon kay Ko, hindi siya pugante dahil hindi naman siya umalis ng bansa pagkatapos siyang makasuhan, ngunit ayon sa korte, maituturing pa rin na fugitive ang isang akusado kung patuloy itong hindi sumusuko sa mga otoridad at umiiwas pa rin sa paglilitis. Sa pinakahuling impormasyon, posibleng namamalagi sa isa sa mga bansa sa Europa ang dating kongresista. Batay ito sa iba pang petisyong inihain ni Ko sa Supreme Court na may address sa Stockholm, Sweden noong Enero. Mas marami pang mahihirap ang makikinabang sa Lifeline Rate Subsidy Program ng pamahalaan. Nitong Biyernes, inilunsad ng Department of Energy ang Lifeline Rate Subsidy Program kung saan otomatikong maililibre ang buwan ng kuryente ng mga kwalipikadong miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. The first launching outside of Meralco is here in Iloilo province in Iloilo City. So it started way back before based on a law but never been implemented properly. Now, we made it easier, faster, and automatic. So now we're expecting about hopefully around 1 million or 2 million 4Ps na mag-avail. Sa ilalim ng Republic Act No. 1152 o Lifeline Rate Law, 100% automatic discounted o wala nang babayaran sa electricity bill ang mga 4Ps na kumukonsumo ng 50 kilowatt per hour pababa kada buwan. Naglabas na ng executive order ang Cagayan de Oro City na nag-uutos sa mga opisina ng gobyerno na magbawas ng 10% konsumo sa enerhiya. Ang executive order na nilagdaan ni Mayor Rolando Clarix Uy ay kaugnay ng kautusan ng national government na bawasan ang paggamit ng kuryente at petrolyo dahil sa epekto ng gulo sa gitnang silangan. Pinag-aaralan na nga ng bansang Japan ang paglalabas ng mga reserba nitong langis dahil sa posibleng epekto ng gulo sa Middle East. Sa Middle East, nagmumula ang 95% ng supply ng langis ng Japan kung saan 70% ito ay dumaraan sa Strait of Hormuz na ngayon ay apektado ng gulo. Ang Japan ay mayroong National Oil Stockpiling System at kung sakaling magkaroon ng krisis sa langis, ang reserba nito ay kaya na lamang tumagal ng nasa 250 araw. Ipinagbabawal na ng pamahalaan ng Indonesia ang paggamit ng social media sa mga kabataang edad 16 pababa. Ayon kay Communications and Digital Affairs Minister Mutia Hafid, ang mga kabataan sa nasabing edad ay pinagbabawalan ng gumawa ng sariling social media account lalo na sa mga high-risk digital platforms kabilang ang YouTube, TikTok, Facebook, Instagram at Roblox.